Magkano ba ang hiningi mong ransom para sa batang ito? Sabihin mo na ang presyo mo. Huwag ka nang magmalinis dahil halata namang pera lang ang habol nyo ng matandang yan. Ang boses na yon ni Doña Isabela ay tila isang matalim na balaraw na humiwa sa katahimikan ng gabi, kasabay ng malakas na kulog na ay manig sa hamak na dampani na Ani. Sa sandaling iyon, hawak ni Ani ang isang kupas na platitong may lamang mainit na lugaw. Maingat na inihihihihipan ang bawat subo upang hindi mapaso ang maliit na batang si Oliver na nakaupo sa tapat niya. Ang bata ay nakabalot sa tanging tuyong kumot na pagmamay-ari ni Annie habang siya mismo ay nanginginig pa dahil sa basang damit mula sa pagkakahanap sa bata sa gitna ng bagyo. Hindi pa man nakakasagot si Annie ay naramdaman na niya ang isang malakas na sampal na dumapos sa kanyang pisngi. Ang sakit ay gumuhit hindi lamang sa kanyang balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nabitawan niya ang platito. Ang puting lugaw na huling rasyon na sana ng pagkain nila ng kanyang Lola Martha ay kumalat sa maruming sahig na kawayan, tila mga pira-pira ng kanyang pangarap na nayurakan sa isang saglit. Nanigas ang buong katawan ni Annie, nanuyo ang kanyang lalamunan at tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Sa kanyang paningin, ang marangyang anyo ni Doña Isabela na nakasuot ng mamahaling alahas ay tila isang malaking anino na lumamon sa lahat ng kabutihang sinubukan niyang gawin. Sa likod ng matapobreng babae, nakatayo ang isang lalaking may madilim na aura at mga matang tila gawa sa yelo. Si Gabriel Valderrama. Walang bakas ng pasasalamat sa mga mata nito, kundi purong pagdududa at pandidiri habang inililibot ang tingin sa loob ng kanilang tumutulong bahay. Humigpit ang kapit ni Annie sa kanyang sariling palda. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing muntik nang mamatay ang bata sa ginaw kung hindi niya ito nakita. Ngunit ang mga salita ay tila nalunod sa kanyang sariling mga luha na tumangging umagos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang tambol na nagbabadya ng mas malaking panganib. Tiningnan niya si Oliver na ngayon ay umiiyak na at pilit na inaabot ang kanyang kamay. Ngunit agad itong hinablot ng mga tauhan ni Gabriel. Ang bata ay nagsilbing saksi sa isang krimeng hindi naman kailanman ginawa ni Annie. Ang katahimikan ni Gabriel, ang kanyang pagtayo doon na tila isang hukom na nagpataw na ng parusa nang hindi man lang nakikinig sa depensa. Ang pinakamakitid na tinik na bumaon sa dibdib ni Annie. Habang hinihila si Oliver palabas ng kanilang pintuan, naiwan si Annie na nakasandal sa dingding na anay habang ang boses ni Doña Isabela ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Tinatawag siyang magnanakaw, kidnapper at basura. Ang bawat salita ay tila isang dagok na nagpabagsak sa kanyang pagkatao sa putikan. Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng hangin sa labas, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa isipan ni Annie na tila isang sumpa. Bakit sa mundong ito, ang pagkakaroon ng pusong marunong tumulong ay madalas na nagiging mitya ng sarili mong kapahamakan? Hanggang kailan kailangang magbayad ng mga tulad niyang dukha para sa isang kasalanang ang tanging katibayan ay ang kanilang kahirapan? Pirmahan mo ito, isang pirma mo lang, at mawawala ang lahat ng kaso laban sa'yo. Isipin mo na lang na bayad ito sa abala nyo sa pagpapakain sa bata. Kahit alam naman nating lahat na plinado nyo ang bawat galaw nyo. Inihagis ni Doña Isabela ang isang gintong ballpen at isang pirasong papel sa sahig na kawayan, doon mismo sa tabi ng natapon na lugaw. Ang boses niya ay puno ng pangungutya. Tila ba ang mismong hangin sa loob ng barong-barong ni na Annie ay nakakadiri para sa kanyang mga baga. Si Gabriel naman ay nananatiling nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang nagpapakitid sa maliit na espasyo.
Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa nanginginig na mga kamay ni Annie. Huwag ka nang magpanggap na may dangal ka pa, iha. Pagpapatuloy ni Isabela habang nilalaro ang kanyang mamahaling lace na panyas. Dukha lang kayo. Ang mga katulad nyo ay hindi gumagawa ng mabuti ng walang kapalit. Magkano ba? 100,000? 500,000? Pirmahan mo na ang pag-amin na kinuha mo si Oliver at bibigyan kita ng tsekeng magbabago sa miserable mong buhay. Bawat salita ni Isabela ay tila isang latay sa likod ni Annie. Ang gaslighting na ito ay sadyang nakakadurog. Pinalalabas nilang isang maruming krimen ang pinakamalinis na intensyong ginawa niya. Akmang kukunin na ni Annie ang papel dahil sa takot na baka tuluyan siyang mabulok sa kulungan at walang mag-alaga sa kanyang lola. Nang isang tuyong ubo ang narinig mula sa madilim na sulok ng dampa. Lumitaw si Lola Martha. Ang kanyang likod ay bahagyang kubana, ngunit sa gabing iyon, tila siya naging isang higante sa harap ng mga bilyonaryo. Marahan niyang hinawakan ng kamay ni Annie na nanginginig sa galit at takot. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang mitya ng tapang na dumaloy sa mga ugat ni Annie. Itago niyo ang inyong tsekera, senyora. Mahina ngunit mariing sabi ni Lola Martha. Ang kanyang boses ay hindi nangangatal. Ang aming dampa ay maaaring tumutulo kapag umuulan at ang aming tiyan ay maaaring kumakalam. Pero ang aming dangal ay hindi kailanman naging for sale. Hindi namin kailangan ng perang galing sa isang pusong kasing tigas ng bato. Lalong nagapoy ang galit sa mga mata ni Isabela habang si Gabriel ay tila bahagyang nagulat sa katapangan ng matanda. Lumapit si Gabriel, kinuha ang tsekera mula sa kanyang kapatid at mabilis na nagsulat ng isang halaga. Inabot niya ito kay Lola Martha. Ang kanyang boses ay malamig pa rin, ngunit may halong pagkabigo. Kunin niyo ito. Hindi ito bayad sa bata, kundi donasyon para sa inyong gamot. Ayaw kong may utang na loob sa mga taong katulad niyo, sabi ni Gabriel. Tinitigan ni Lola Martha ang tseke. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Gabriel. Nang diretso sa mga mata, walang kaba, walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang itinupi ang tseke at isiningit ito sa bulsa ng mamahaling Amerikana ni Gabriel. Ang utang na loob, senyor, ay hindi binabayaran ng papel. Binabayaran ito ng pagkilala sa katotohanan. At ang katotohanan ay ligtas ang anak mo dahil sa apo ko. Sa huling pagkakataon, hinila ni Isabela si Oliver palabas. Ang bata ay nagpupumiglas. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Annie habang humihikbi ng Ate Annie, Ate Annie. Ang tunog ng pag-iyak ng bata ay unti-unting naglaho kasabay ng ugong ng mga mamahaling sasakyang lumalayo sa maputik na kalsada. Naiwan ang katahimikan sa loob ng dampa. Isang katahimikang kasing bigat ng huling hininga. Napaupo si Annie sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa matinding emosyon. Doon, sa ilalim ng lampara, napansin niya ang isang puting sobrang nahulog mula sa mesa ni Lola Martha kanina. Sa gitna ng kaguluhan, nanginginig ang mga daliri ni Annie habang binubuksan ang sobre. Ito ay isang pinal na abiso mula sa bangko. Isang pulang tatak ang nakasulat sa itaas nito. Foreclosure notice. Mayroon na lamang silang hanggang bukas bago sila tuluyang palayasin sa tanging lupang nagsilbi nilang tahanan sa loob ng maraming dekada. Ang katahimikan sa loob ng dampa matapos ang pag-alis ni na Gabriel ay mas masakit pa kaysa sa malakas na kulog ng bagyo. Para kay Annie, ang bawat segundo ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Hawak pa rin niya ang papel mula sa bangko. Ang pulang tatak ng foreclosure ay tila isang apoy na tumutupok sa huling pag-asa ng kanilang pamilya. Sa gitna ng dilim, tanging ang munting liwanag ng lampara ang nagpapakita
sa mga basag na piraso ng kanilang buhay. Nagsimulang mag-impake si Annie. Marahan niyang itinitiklop ang kaisa-isang kumot na ginamit ni Oliver kagabi. Ang tela ay mayroon pa ring bahagyang bango ng sanggol na humalo sa amoy ng ulan at lumang kawayan. Tila binibiyak ang kanyang puso sa tuwing maaalala ang huling tingin ng bata. Puno ng pagtitiwala, habang ang mga matatanda sa paligid nito ay puno ng pagkamuhi. Bakit ganito ang mundo, Lola? Bulong niya sa hangin, ngunit ang tanging sumagot ay ang lagutok ng bubungang nanginginig sa ihip ng hangin. Lumabas si Annie para humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Nagtungo siya sa bahay ni Aling Puring, ang may-ari ng maliit na sari-sari store na madalas nilang pag-utangan. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, nakita na niya ang pagpatay ng ilaw sa loob. Ang iba pang mga bintana sa kanilang baryo ay tila sadyang ipininid. Ang balita tungkol sa galit ni Doña Isabela at ang banta ng mga Valderrama ay kumalat na parang lason sa tubig. Walang gustong madamay. Sa harap ng mga higante, ang mga langgam na tulad nila ay kailangang magtago upang hindi maapakan. Pagbalik niya sa dampa, isang nakakatakot na tunog ang sumalubong sa kanya. Ang bawat paghinga ni Lola Martha ay tila isang pakikipagbuno sa hanging ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Inaatake ng hika ang matanda dahil sa tindi ng pagod at emosyon. Walang mahagilap na inhaler si Annie. Wala na silang pambili nito dahil ang huling pera nila ay ibinili ng bigas na natapon lamang sa sahig kanina. Lola, lumaban ka. Please, huwag mo akong iwan. Pagsusumamo ni Annie habang hinahaplos ang likod ng matanda, ang kanyang sariling mga luha ay sa wakas ay bumuhos na rin. Samantala, sa loob ng malamig at marangyang mansyon ng mga Valderrama, hindi rin mapanatag si Gabriel. Nakatayo siya sa veranda, nakatingin sa malayo kung saan naroon ang madilim na bahagi ng baryo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Annie. Ang paraan ng pagyakap nito kay Oliver, ang pagprotekta nito sa bata sa gitna ng unos ng walang hinihintay na kapalit. May kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi kayang pawiin ng kanyang yaman. May kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsasabing nagkamali siya, ngunit ang kanyang nakaraang puno ng pagkakanulo ay pilit na nagpapatigas sa kanyang puso. Lumipas ang mga oras ng madaling araw na puno ng pagdurusa. Si Annie ay hindi natulog, nakabantay sa bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng kanyang lola. Nakahanda na ang kanilang mga abubot sa labas, isang lumang maleta at ilang sako ng kagamitan. Wala silang matutuluyan, wala silang pupuntahan, ngunit alam nilang hindi na sila pwedeng manatili doon sa oras na sumikat ang araw. Nang magsimulang maghiwalay ang dilim at liwanag sa langit, isang tunog ng gulong sa putikan ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Walang plaka ang sasakyan at ang mga bintana nito ay masyadong madilim para makita kung sino ang nasa loob. Nanigas si Annie sa kinatatayuan habang yakap si Lola Martha. Ang takot na baka ang mga pulis na ito o ang mga tauhan ni Isabela na darating para ituloy ang kanilang pagpapahirap ay bumalot sa kanya. Ang pinto ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas at isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang tumapak sa maputik na lupa. Huwag na huwag mong itatapak ang marumi mong sapatos sa loob ng bahay na ito kung ang dala mo lang ay panibagong pangaapi. Ang boses ni Annie ay paos, isang timpla ng pagod at isang dangal na tumangging mamatay. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hamba ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa harap niya ay si Attorney Mateo, isang lalaking maayos ang suot na tila isang visual na insulto sa harap ng kanilang gumigibang dampa. Ang makintab na sapatos nito ay dahan-dahang nababalot ng putik tulad ng paglamon ng maruming mundo ng mga mayayaman sa kanilang katahimikan.
Hindi ako narito para mangapi, binibining Annie. Mahinahong tugon ng abogado. Ang kanyang boses ay walang halong pangungutya na ipinagtaka ni Annie. Narito ako para ibigay ang mga dokumentong ito. Ang utang nyo sa bangko ay ganap ng bayad. Ang lupang ito ay mananatili sa inyo at sa inyong lola. Sa halip na gumaan ang pakiramdam, nakaramdam si Annie ng matinding pagduwal. Bayad? Kaninong pera ang ipinambayad? Mula ba kay Gabriel Valderrama? Ang mahalaga ay hindi na kayo palalayasin. Iyon ang utos. Mahalaga iyon. Sigaw ni Annie. Ang sakit sa kanyang dibdib ay muling kumirot. Para sa kanila, ang lahat ay nadadaan sa pera. Akala ba nila ay mabubura ng isang pirasong papel ang bawat patak ng luha ni Lola Martha? Sabihin mo sa amo mo, hindi niya mabibili ang katahimikan namin. Hindi niya mababayaran ang sampal na ibinigay ng kapatid niya o ang pagtrato niya sa amin na parang basurang tinitimbang ang presyo. Kunin mo ang iyong mga papel at umalis na kayo. Mas pipiliin naming matulog sa kalsada kaysa tumanggap ng limos mula sa isang taong walang puso. Mula sa malayo, nakatago sa likod ng madilim na bintana ng isa pang sasakyang nakaparada sa ilalim ng puno. Tahimik na nanonood si Gabriel. Nakita niya si Annie, maliit, marupok, ngunit nakatayo na, tila isang reynang ipinagtatanggol ang kanyang kaharian. Nakita niya kung paano ito bumalik sa loob para haplusin ang noon ng kanyang lola. Isang haplos na puno ng pagmamahal na kahit kailan ay hindi niya naranasan sa loob ng kanyang sariling mansyon. May isang kakaibang yaman sa kahirapan ni Annie na hindi maunawaan ni Gabriel. Isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kanyang mga bilyon. Biglang nabasag ang katahimikan ng umaga. Isang maliit na figura ang mabilis na tumatakbo mula sa dulo ng kalsada. Nadapa sa putikan, mabilis na bumangon, at patuloy na tumakbo patungo sa dampa, baang sumisigaw. Ate Annie, Lola Martha, si Oliver. Ang kanyang mamahaling pajama ay punit-punit at puno ng dumi ng kalsada. Tumakas siya mula sa mahigpit na seguridad ng mansyon, nilakbay ang mapanganib na daan sa gitna ng madaling araw para lamang makabalik sa kaisa-isang lugar kung saan naramdaman niya ang tunay na kalinga. Walang pag-aalinlangang lumuhod si Annie sa putikan upang salubungin ang bata. Ang kanilang yakap ay puno ng hikbi. Sa sandaling iyon, ang mundo ng mayaman at mahirap ay naglaho. Mayroon lamang isang babae at isang bata na nakahanap ng tahanan sa isa't isa. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay agad na naputol. Ang ugong ng isa pang sasakyan, isang pulang sports car, ay mabilis na huminto sa tapat nila. Nagwisik ng maruming tubig sa damit ni Annie at sa mukha ni Oliver. Bumaba si Doña Isabela, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kasunod ang dalawang armadong gwardiya. Nandito pala ang maliit na demonyong ito. Sigaw ni Isabela. Ang kanyang tinig ay tila nagagalit, na kiskis ng bakal. Sinabi ko na nga ba, Gabriel, ginamit nila ang bata para makuha ang loob mo at ang pera mo. Mga kidnapper kayo. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin na ipakulong kayong lahat. Hulihin sila. Huwag niyo silang hahayaang makatakas. Wala kayong puwang sa mundong ito dahil ang tanging halaga niyo ay ang maging abono sa lupang tinatapakan namin. Ang boses ni Doña Isabela ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin, masangsang at nakakasuffocate. Hindi pa siya nakakontento sa pananakot. Sa isang kumpas ng kanyang kamay na may suot na mamahaling ruby, inutusan niya ang kanyang mga gwardiya na sirain ang munting taniman ni na Lola Martha sa harap ng dampa. Ang bawat pagtapak ng kanilang mabibigat na sapatos sa maliliit na punla ng pechay at kamote ay tila pagdurog sa mga buto ni Annie. Iyon ang tanging pinagkakakitaan nila, ang tanging bunga ng pawis at pagod ng kanyang matanda ng lola. At ngayon ay dinudurog lamang sa putikan na parang walang kwentang basura. Wag! Maawa kayo!
Iyan na lang ang inaasahan namin. Sigaw ni Annie habang pilit na humaharang, ngunit isang malakas na tulak mula sa isang gwardiya ang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Lumapit si Isabela kay Annie. Ang dulo ng kanyang sapatos ay itinutok sa baba ng dalaga upang pilitin itong tumingin sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo, Annie. Amoy lupa, madungis at desperada. Akala mo ba, dahil lang naligtas mo ang pamangkin ko, ay may karapatan ka ng mangarap na mapalapit sa amin? You are just a parasite, a social climber who uses a child's innocence to get a taste of wealth. Kahit maligo ka pa sa ginto, ang amoy ng putik ay mananatili sa balat mo. Ang mga salita ni Isabela ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ni Annie. Ang gaslighting na ito ay sadyang malupit. Pinapalabas niyang si Annie ang masama. Si Annie ang manggagamit habang siya ang biktima. Maraming kapitbahay ang nagsimulang lumabas at manood, ngunit sa halip na tumulong, ang ilan ay nagbubulungan, natatakot o naniniwala sa lason na ikinakalat ni Isabela. Ang kahihiyan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot kay Annie sa harap ng buong baryo. Bago tumalikod si Isabela, may isang sandali na kinuha niya ang isang lumang locket mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay isang kupas na litrato ng isang babaeng may mga matang eksaktong katulad ng kay Annie. Mga matang puno ng pangarap, ngunit binura ng pait. Isang sulyap lang ang ginawa ni Isabela bago ito mabilis na itinago. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot, na tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Umalis na tayo. Huwag nating sayangin ang oras sa mga basurang ito. Bulyaw ni Isabela habang sumasakay sa kanyang pulang sasakyan. Ngunit ang kaguluhan ay hindi doon nagtapos. Sa gitna ng nanginginig na katahimikan, matapos ang pag-alis ng mga Valderrama, isang mahinang tunog ng pagbagsak ang narinig mula sa loob ng dampa. Mabilis na lumingon si Annie at nakita ang kanyang Lola Martha na nakasandal sa pintuan. Ang muka ay kasing puti ng papel at ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. "Lola! Lola Martha!" Sigaw ni Annie habang gumagapang patungo sa matanda. Bago pa man maabot ni Annie ang kamay ng Lola, ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang katawan ay tuluyang gumuho sa sahig. Ang huling narinig ni Annie ay ang sariling tibok ng puso na tila tumigil din sa takot, habang ang paligid ay unti-unting lumabo sa kanyang mga mata. Ang buhay ng isang dukha ay parang kandilang nauupo sa gitna ng bagyo. Isang ihip lang ng malupit na tadhana, madaling mamatay ang munting liwanag. Ang boses ni Annie ay halos hindi na lumalabas sa kanyang kohong habang karga-karga niya ang nanghihinang katawan ni Lola Martha sa likod ng isang lumang tricycle. Ang bawat tagtag ng sasakyan sa baku-bakong kalsada patungo sa bayan ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. "Lola, huwag kang pipikit. Malapit na tayo." Pagsusumamo niya habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa pawis at dumi sa kanyang mukha. Pagdating sa emergency room ng ospital, sinalubong sila ng amoy ng gamot at ang malamig na titig ng puting pader. Ngunit mas malamig pa doon ang boses ng nasa admissions counter. "Kailangan niyo pong mag-deposit ng 10,000 piso bago namin maipasok sa kwarto ang pasyente. Miss, policy po ng ospital." "Wala ho akong ganyang kalaking pera ngayon. Pero pangako ho, magtatrabaho ako. Babayaran ko kayo." "Parang awa niyo na. Mamatay ang lola ko." Ang pagsisigaw ni Annie sa gitna ng hallway ay tila isang eksena ng desperasyon na binaliwala lamang ng mga taong dumadaan. Sa mundong ito, ang karapatang mabuhay ay tila may katumbas na presyo na hindi kayang bayaran ng isang tulad niya. Napaupo si Annie sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng langit. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang anino ang dahan-dahang lumapit
at tumakip sa liwanag ng bombilya sa itaas. Isang makinis at itim na credit card ang inabot ng isang kamay sa counter. Ipasok niyo ang matanda sa pinakamagandang kwarto. Gawin niyo ang lahat para iligtas siya. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Nag-angat ng tingin si Annie at nakita si Gabriel. Wala na ang galit sa mga mata nito, kundi isang malalim at hindi maipaliwanag na lungkot. Hindi nagsalita si Gabriel. Tahimik lamang siyang tumayo sa tabi ni Annie habang mabilis na inililipat si Lola Martha sa loob. Makalipas ang ilang oras ng nakakabinging paghihintay sa hallway, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Annie. Napansin niya ang panginginig ng dalaga. Basang-basa pa rin ang damit ni Annie mula sa ulan kanina, at ang aircon sa ospital ay tila sumasipsip sa natitirang init ng kanyang katawan. Walang sabi-sabing hinubad ni Gabriel ang kanyang mamahaling Amerikana at dahan-dahang isinampay ito sa mga balikat ni Annie. Naramdaman ni Annie ang init na nagmumula sa tela, pati na ang bango ni Gabriel. Isang amoy na kasing layo ng langit at lupa mula sa amoy ng putik na nakasanayan niya. Sa isang sandali, sa gitna ng takot at pagod, naramdaman ni Annie na tila may isang pader na humarang sa pagitan niya at ng malupit na mundo. Bakit? Mahinang tanong ni Annie. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Pagkatapos niyo kaming saktan. Pagkatapos niyo kaming tapakan na parang basura. Bakit bigla kang nagpapakita ng awa? Tumingin si Gabriel sa malayo. Ang kanyang panga ay nagngangalit na tila may pinipigil na emosyon. Hindi niya masabi kay Annie na ang bawat patak ng luha ng dalaga ay tila asidong tumutulo sa kanyang konsensya. Hindi niya masabi na ang katapangan ni Lola Martha ay gumising sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang ibinaon. Hindi ito awa, Annie. Sagot ni Gabriel sa boses na halos pabulong na. Siguro, gusto ko lang makakita ng isang bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera. At iyon ay ang katulad mo. Tinitigan ni Annie ang lalaking nasa harap niya. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay tila nakikipagbuno sa isang kakaibang emosyon na hindi niya mapangalanan. Sa gitna ng puting ilaw ng ospital, sa unang pagkakataon, nakita niya ang sugat sa loob ng mga mata ng bilyonaryo. Ang tiwala ay parang salamin. Isang beses lang mabasag. Kahit anong pandikit ang gamitin mo, makikita at makikita pa rin ang lamat na magpapaalala sa iyo ng sakit. Ang boses ni Gabriel ay parang isang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa loob ng tahimik na kwarto ng ospital. Nakaupo siya sa isang silya malapit sa bintana. Malayo ang tingin sa mga ilaw ng lungsod, habang si Annie ay nananatiling nakabantay sa tabi ng kama ni Lola Martha. Ang tanging tunog sa loob ay ang mahina at ritmikong pag-angat at pagbaba ng dibdib ng matanda at ang banayad na daloy ng gamot sa swero na inilalarawan ang bawat segundong lumilipas sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. I thought money was the only shield against pain. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang panga ay bahagyang kumikinig. Ang asawa ko, hindi lang siya basta umalis. She planned everything with the person I treated like a brother. Ninakaw nila ang lahat, hindi lang ang pera ko, kundi pati ang kakayahan kong maniwala na may taong tapat pa sa mundong ito. Kaya noong makita kita sa ulan kasama si Oliver, my first instinct was to find your prize. I waited for you to ask for a reward because that's the only language I've known for years. Napatitig si Annie sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa malinis na kumot ng ospital. Ang kanyang mga palad ay magaspang, puno ng kalyo mula sa paglalaba at pagtatanim, isang malaking kontras sa makinis at mapuputing kamay ni Gabriel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Annie ang bigat ng pasan ni Gabriel. Ang yaman nito ay tila isang magarang kulungan na naghihiwalay sa kanya sa init ng tunay na ugnayan. Hindi lahat ng tao ay may presyo, Gabriel. Mahinang tugon ni Annie. Ang kanyang boses ay puno ng sensiridad. Sa amin, ang yaman ay hindi nasa bangko. Ang yaman namin
ay iyong alam mong may masasandalan ka kapag pagod ka na at may hahaplos sa noo mo kapag may sakit ka. I saved Oliver not because he's a Valderrama, but because he's a child who needed a mother's warmth, and no amount of money can replace the feeling of his small hand holding mine. Lumingon si Gabriel at nagtagpo ang kanilang mga mata. May isang kuryenteng dumaan sa pagitan nila, isang sandali ng pag-uunawaan na lumalampas sa antas ng kanilang pamumuhay. Ang pader na itinayo ni Gabriel sa paligid ng kanyang puso ay tila nagkaroon ng maliit na bitak na hinahayaan ang liwanag ng kabutihan ni Annie na pumasok. Ngunit habang namumuo, ang isang tahimik na ugnayan sa loob ng ospital, isang bagyo naman ang nagbababadya sa mansyon ng mga Valderrama. Sa loob ng kanyang silid, nakatitig si Doña Isabela sa isang kupas na litrato ng kanyang kapatid na lalaki kasama ang isang katulong, ang ina ni Annie. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit at takot. Alam niyang kapag nalaman ni Gabriel ang katotohanan na si Annie ay hindi lamang isang estranghero, kundi may dugong Valderrama, mawawala sa kanya ang lahat ng kapangyarihang tinatamasa niya ngayon. Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono, ang kanyang mukha ay naging kasing pait ng lason. Siguraduhin mong hindi na makakabalik ang matandang iyon sa dampa nila. At ang babaeng yan, kailangang malaman ni Gabriel na isa siyang impostor bago pa mahuli ang lahat. Gawin mo ang lahat, kahit dumanak pa ang luha ng buong baryo. Nabalik lamang ang diwa ni Annie nang marinig niya ang mahinang ungol ni Lola Martha. Agad siyang tumayo. Ngunit sa pagmamadali, ay bahagyang nawalan siya ng balanse. Mabilis na lumapit si Gabriel at hinawakan siya sa siko upang alalayan. Ang init ng palad ni Gabriel sa kanyang balat ay tila isang apoy na nagbigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang segundo, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga hininga ay halos magsanib sa gitna ng katahimikan. "Aunt Annie, please don't leave me again. I'm scared of the shadows when you're not here." Ang munting tinig ni Oliver ay tila isang mahinang huni ng ibon na humahanap ng masisilungan sa gitna ng malawak at malamig na mansyon ng mga Valderrama. Nakasubsob ang mukha ng bata sa kandungan ni Annie. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa kupas na palda ng dalaga. Sa loob ng marangyang kwarto na puno ng mamahaling laruan, tila si Annie lamang ang tanging bagay na may kulay at buhay para sa bata. Nakatayo si Gabriel sa may pintuan, nakamasid sa dalawa. Ang mansyong ito, na dati ay tila isang museo ng katahimikan at karangyaan, ay dahan-dahang nagbabago mula nang pumayag si Annie na maging personal nanny ni Oliver. Ang bawat sulok na dati ay amoy marmol at lamig, ay tila nagkakaroon ng init ng isang tahanan. "Annie, I know I've asked too much from you already." Panimula ni Gabriel, ang kanyang boses ay hindi na ang malamig na boses ng isang bilyonaryo, kundi isang ama na handang isuko ang lahat para sa anak. "But Oliver hasn't eaten properly since we left your house. He only looks for you. Please, stay here. Not as a servant but as his guardian, as his family." Napatingin si Annie kay Gabriel. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng chandelier, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Ang bawat paghahanda niya ng kape para kay Gabriel sa madaling araw, ang bawat pag-aayos niya ng mga gamit ni Oliver, ay tila isang dahan-dahang pagtahi sa mga punit na bahagi ng puso ng mag-ama. "Gagawin ko ito para kay Oliver, Gabriel, dahil kailangan niya ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera." Mahinang sagot ni Annie. Lumipas ang mga araw na puno ng mga simpleng sandali na tila mga gintong butil sa gitna ng buhangin. Isang hapon, habang nagtuturo si Annie kay Oliver na magbasa sa hardin, hindi napansin ng dalaga na nakasandal si Gabriel sa puno sa di kalayuan. Nakangiti habang pinapanood silang dalawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ng mga tauhan sa mansyon na nangumiti ang kanilang amo.
Isang tunay at tapat na ngiti na tila nagpatunaw sa yelo ng maraming taon. Isang gabi, habang binabasahan ni Annie ng kwento si Oliver, dahan-dahang nakatulog ang dalaga sa gilid ng kama dahil sa pagod. Pumasok si Gabriel para tingnan ang anak at natagpuan silang dalawa na magkayakap. Ang mahimbing na paghinga ni Annie ay tila isang oyay sa pandinig ni Gabriel. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Sa gitna ng madilim na silid, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay anino sa mukha ni Annie. Hinawakan ni Gabriel ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ng dalaga at marahan itong inilagay sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa balat ni Annie. Isang haplos na kasinggaan ng pakpak ng paru-paro, ngunit kasing tindi ng isang panunumpa. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Gabriel ay tila nakikipag-unahan sa hangin. Alam niyang higit pa sa pasasalamat ang nararamdaman niya para sa babaeng ito. Ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim na opisina ni Doña Isabela, walang bakas ng pag-ibig. Hawak ni Isabela ang isang lumang notebook, ang diary ni Annie na naiwan sa dampa noong kaguluhan. Habang binabasa niya ang mga huling pahina, ang kanyang muka ay naging isang maskara ng poot. So, alam mo na pala ang tungkol sa nanay mo. Bulong ni Isabela sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa pabalat ng notebook. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging bahagi ng pamilyang ito? Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang para sa amin. Kung kailangang dumanak ang luha mo, nang higit pa sa ulan, gagawin ko. Inilabas ni Isabela ang isang maliit na susi at binuksan ang isang secret compartment sa kanyang vault. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang sisira sa reputasyon ni Annie, kundi titiyak na kailanman ay hindi na siya titingnan ni Gabriel ng may pag-ibig. Magnanakaw ka. Hindi ko akalaing sa likod ng maamong mukha mong yan ay nagtatago ang isang mapagsamantalang kriminal. Ang boses ni Doña Isabela ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa mapayapang hapon sa loob ng mansyon. Sa sandaling iyon, hawak ni Annie ang isang maliit na asul na sweater ni Oliver. Maingat na itinutupi ito habang humuhuni ng isang malambot na oyayi. Ang payapang gawain na yon ay biglang napalitan ng isang madilim na tensyon nang pumasok si Isabela kasama ang dalawang gwardiya at si Gabriel na may mabigat na hakbang. Ano hong sinasabi niyo, senyora? Nanginginig ang boses na tanong ni Annie. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Huwag ka nang magmaang-maangan. Nawawala ang aking brilyanteng kwintas na pamana pa ng aking ina. At ayon sa aking mga tauhan, ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kaninang umaga para maghatid ng kape. Bulyaw ni Isabela. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, inagaw ng gwardiya ang lumang bag ni Annie na nakapatong sa silya. Sa isang marahas na pagbaligtad ng bag, nagkalat ang mga gamit ni Annie sa sahig, ang kanyang luma at kupas na pitaka, ang rosaryo ni Lola Martha at ilang pirasong barya. Ngunit sa gitna ng mga hamak na kagamitang yon, isang bagay ang kuminang ng napakaliwanag sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang kwintas na puno ng brilyante, ang dahan-dahang gumulong at huminto sa tapat ng sapatos ni Gabriel. Nanigas si Annie. Ang kanyang paningin ay nagdilim at tila umikot ang buong paligid. Ang lamig na nagmula sa sahig ay tila gumapang paakyat sa kanyang mga binti hanggang sa kanyang dibdib. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Gabriel, maniwala ka sa akin. Hinding-hindi ko magagawa yan. Tumingin si Annie kay Gabriel, umaasang makakakita ng kahit kaunting tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Ang mga mata ni Gabriel, na dati ay nagsisimula nang lumambot para sa kanya, ay muling naging madilim at puno ng pagdududa.
Iyon ang mist of distrust na muling bumalot sa puso ng bilyonaryo. Tila lahat ng mga sinabi ni Isabela tungkol sa mga dukhang mapagsamantala ay muling nagkaroon ng katotohanan sa kanyang isipan. How could you, Annie? Mahina ngunit puno ng pait na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pagkadismaya na tila pumatay sa kung anong magandang nagsisimula sa pagitan nila. I gave you my trust. I gave you my home. I even gave you my heart for a moment. And this is how you repay me? Gabriel, please! It's a setup. Bakit ko gagawin yan? Pagsusumamo ni Annie, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, mainit at puno ng pait sa kanyang mga pisngi. Ang bawat hikbi niya ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na nadudurog sa harap ng lalaking minamahal niya. Biglang tumakbo si Oliver patungo kay Annie at niyakap ang kanyang binti. Hindi si Ate Annie. She's good. She's not a thief. Umiiyak na sigaw ng bata. Tita Isabela, you're lying. Ate Annie is a good person. Ngunit agad na hinablot ni Isabela si Oliver. Huwag kang makialam dito, bata ka. Nilason na ng babaeng ito ang isipan mo. Tumingin si Gabriel kay Annie sa huling pagkakataon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Para kay Annie, ang kawalan ng tiwala ni Gabriel ay ang pinakamalaking pagkakanulo sa lahat. Ang sugat sa kanyang puso ay mas malalim pa kaysa sa anumang sugat sa balat. Umalis ka na sa pamamahay na ito bago pa magbago ang isip ko at tuluyan kitang maipakulong, sabi ni Gabriel sa boses na malamig at puno ng panginginig. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. O kay Oliver, kailanman. Tumalikod si Gabriel, pasan ang bigat ng isang pusong muling naging bato, habang si Annie ay naiwang nakaluhod sa malamig na marmol. Yakap ang kanyang nadurog na dangal sa gitna ng marangyang mansyon na biglang naging isang impyerno para sa kanya. Ang ulan ay tila mga luhang nagmumula sa langit, ngunit mas mapait ang bawat patak na gumuguhit sa pisngi ng isang taong nawalan na ng lahat, pati na ang kanyang sariling dangal. Ang boses ni Annie ay nawala na sa gitna ng hagulgol habang siya ay naglalakad pabalik sa kanilang barong-barong. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ng baryo ay tila paghatak sa isang dambuhalang kadena ng kahihiyan. Ang suot niyang uniforme na dati ay malinis at maayos, ay punit-punit na at puno ng dumi, simbolo ng kanyang pagbagsak mula sa isang mundong akala niya ay tatanggap sa kanya. Bit-bit ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng mga pira-pirasong alaala. Nadama ni Annie na ang bawat patak ng ulan ay tila asidong tumutunaw sa kanyang pag-asa. Pagpasok niya sa dampa, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at ang mahinang ubo ni Lola Martha. Ang matanda ay nakahiga sa kanilang manipis na banig. Ang mukha ay mas payat at mas maputla kaysa noong huling makita ito ni Annie. Sa gitna ng dilim, tanging ang munting liwanag ng isang upos na kandila ang nagpapakita sa hapo at sugatang anyo ni Annie. Annie, apo, bakit ka narito? Mahinang tanong ni Lola Martha. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Bakit ka umiiyak? Nasaan ang bata? Hindi nakasagot si Annie. Sa halip, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa kandungan ng lola at doon ibinuhos ang lahat ng pait. Lola, wala na. Wala na ang lahat. Pinalayas nila ako na parang aso. Sinabihan nila akong magnanakaw, Lola. Si Gabriel, ang taong akala ko ay nakakakita sa tunay na ako. Siya pa ang unang hindi naniwala sa akin. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon, ang katahimikan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat naninirahan doon. Nakaupo si Gabriel sa kanyang malawak na opisina. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay nanginginig. Sa kanyang isipan, hindi maalis ang hitsura ni Annie nang paalisin niya ito. Ang mga matang puno ng sugat na tila nagsasabing nagkamali siya ng matindi.
Biglang pumasok si Oliver sa silid. Ang kanyang maliliit na mata ay namumula sa pag-iyak. Hawak niya ang kanyang paboritong asul na unan. "Papa, look what I found under Tita Isabella's pillow." Hikbi ng bata. Dahan-dahang binuksan ni Oliver ang unan at doon. Kuminang ang brilyanteng kwintas na ipinaratang na ninakaw ni Annie. Nanigas si Gabriel. Ang baso sa kanyang kamay ay muntik ng mabitawan habang ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa. Ang lason ni Isabela ay sadyang malupit at siya, sa kanyang sariling takot at trauma sa nakaraan, ay naging kasabwat sa pagdurog sa kaisa-isang babaeng nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa kabilang bahagi ng baryo, isang itim na kotse na hindi pamilyar ang dahan-dahang huminto sa tapat ng dampa ni na Annie. Isang lalaking may edad na, naka-Amerikana at mukhang kagalang-galang, ang bumaba at nagtanong sa isang kapitbahay. "Dito ba nakatira ang anak ni Elena Valderrama?" Ang babaeng nagngangalang Annie. Nabalik lamang ang diwa ni Annie nang maramdaman niya ang init ng kamay ni Lola Martha sa kanyang pisngi. Ang matanda ay tila nagtitipon ng huling lakas. "Annie, makinig ka sa akin, apo. Bago pa mahuli ang lahat, hindi lang basta kabutihan ang dahilan kung bakit kita pinalaki. May isang lihim na matagal ko nang ibinaon sa lupa dahil natatakot akong makuha kanila sa akin." Dahan-dahang kinuha ni Lola Martha ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng kanyang unan. "Ang nanay mo, si Elena, hindi siya basta katulong sa mansyon ng mga Valderrama. Siya ang legal na asawa ng kapatid ni Gabriel na namatay sa aksidente. Annie, ikaw ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng lahat ng kayamanang tinatapakan nila ngayon. Ikaw ay isang Valderrama, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa dugo." Napatigil ang tibok ng puso ni Annie. Ang ulan sa labas ay tila biglang tumigil at sa gitna ng nakakangilong katahimikan, ang bawat salita ni Lola Martha ay tila isang pasabog na bumago sa kanyang buong pagkatao. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga yabag sa putikan ay nagbabadya ng isang paghaharap na hindi na mapipigilan. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na kawayan ay tila mga bulong ng nakaraang pilit na ibinabaon, ngunit ang katotohanan ay parang ilog na laging nakakahanap ng daan patungo sa dagat. Nanginginig ang mga kamay ni Annie habang hawak ang isang luma at kupas na baro, isang puting blusa na may burang kamay, ang tanging naiwan ng kanyang ina na si Elena. Sa loob ng madilim na dampa, ang bango ng mothballs at lumang tela ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Tila binubuksan ng isang pinto patungo sa mundong hindi kailanman inakala ni Annie na sa kanya pala. "Bakit ngayon niyo lang sinabi, Lola?" Bulong ni Annie, ang kanyang boses ay halos maglaho sa gitna ng hikbi. "Sa loob ng maraming taon, tinanggap ko ang bawat panglalait. Tinanggap ko ang bawat sampal ng tadhana dahil akala ko wala akong karapatang lumaban. Akala ko sadyang ipinanganak akong alikabok sa ilalim ng mga paa nila." Dahan-dahang humawak si Lola Martha sa balikat ni Annie. Ang bawat daliri ng matanda ay tila isang ugat na kumakapit sa buhay. "Dahil natatakot ako, apo. Natatakot akong kapag nalaman nila ang tungkol sa'yo, ay lalo kanilang saktan. Ang tatay mo, si Eduardo. Siya ang paboritong anak, ang tagapagmana ng korona ng mga Valderrama. Ngunit pinili niya ang nanay mo. Pinili niya ang pag-ibig kaysa sa yaman. At noong mamatay siya sa aksidente, kinuha ni Isabela ang lahat ng dokumento upang palabasin na walang nangyaring kasalan. Ikaw ang tunay na bunga ng isang wagas na pagmamahalan, Annie. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay kasing puro ng dugong nagpapatakbo sa mansyong yon." Sa bawat salita ng lola, naramdaman ni Annie ang isang matinding pagbabago sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagkapahiya na ibinigay ni Gabriel at ang malupit na akusasyon ni Isabela
ay tila naging mga uling na nagpaalab sa isang bagong uri ng lakas. Hindi na siya ang desperadang dalagang humihingi ng awa. Siya ang babaeng ninakawan ng pagkakakilanlan. Ang yaman na tinatamasa ni Isabela ngayon. Kalahati niyan ay sayo, Annie. Dagdag ni Lola Martha. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilalim ng liwanag ng kandila. Iyan ang dahilan kung bakit pilit kanyang itinataboy. Takot siyang bumalik ang katarungan. Yumakap si Annie sa lumang baro ng kanyang ina. Isinusubsob ang kanyang mukha sa tela na tila doon niya hinahanap ang nawawalang kalinga. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang panunumpa. Isang panunumpa na hindi na siya muling papayag na tapakan. Sa gitna ng kahirapan at putik ng kanilang dampa, isinilang ang isang bagong Annie. Hindi na ito ang babaeng tinitingnan ni Gabriel nang may pandidiri, kundi ang babaeng magpapatunay na ang dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka. Samantala, sa labas ng dampa, ang misteryosong lalaking naka-Amerikana na naghahanap kay Annie ay dahan-dahang kumatok sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga daliri sa kahoy ay tila isang babala ng pagbabago. Siya si Attorney Santos, ang huling taong nakakaalam kung nasaan ang orihinal na marriage contract ni na Elena at Eduardo. Ngunit habang nabubuo ang pag-asa sa dampa, isang madilim na plano naman ang isinasagawa sa mansyon. Si Doña Isabela, matapos malaman na nahanap na ni Gabriel ang kwintas sa loob ng kanyang unan, ay tila isang hayop na nasasukulan. Alam niyang bilang na ang kanyang mga araw. Hindi ako papayag na ang anak ng isang katulong ang kumuha sa lahat ng pinaghirapan ko. Bulyaw ni Isabela sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Oliver, na noon ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Kung kailangang gamitin ang batang ito upang mapatahimik si Gabriel at ang babaeng iyon, gagawin ko. Hinding-hindi ako babalik sa putik. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang pinto ng kwarto ni Oliver. Ang kanyang anino ay gumapang sa sahig patungo sa kama ng bata. Tila isang dambuhalang gagamba na handang bumigti sa inosenteng biktima. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, ngunit ang kanyang layunin ay kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Ang paghingi ng tawad ay hindi parang pagpawi ng sulat sa pisara. May mga sugat na kahit tuyo na ang dugo, nananatili pa rin ang peklat na bawat haplos ay nagpapaalala ng hapdi. Ang boses ni Attorney Santos ay tila isang mahinahong agos ng tubig sa gitna ng nagngangalit na damdamin sa loob ng dampa. Sa harap ni Annie, inilatag niya ang mga dokumentong may selyo ng panahon, ang marriage contract ni na Elena at Eduardo, at ang birth certificate ni Annie na sadyang itinago ng maraming taon. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang sandata na nagbabalik ng nakaw na dangal ng dalaga. Ipinagkatiwala sa akin ng tatay mo ang mga ito bago siya mawala, Annie. Paliwanag ni Attorney Santos, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Natakot ako noon dahil sa kapangyarihan ni Isabela. Ngunit ngayong nalaman kong narito ka at buhay, hindi na ako papayag na manatili kang bulag sa katotohanan. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng korona, hindi ang babaeng nagpabagsak sa'yo sa putikan. Habang pinagmamasdan ni Annie ang pirma ng kanyang ina, isang pamilyar na ugong ng makina ang tumigil sa tapat ng kanilang dampa. Sa pagkakataong ito, hindi ang mga gwardya o si Isabela ang bumaba. Si Gabriel. Dahan-dahang lumakad si Gabriel patungo sa pinto. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lubog sa putik. Ang kanyang maayos na buhok ay bahagyang gulo dahil sa hangin. At ang kanyang mukha ay isang larawan ng matinding pagsisisi. Huminto siya sa may pintuan, hindi nangangahas na pumasok ng walang pahintulot. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Annie. Mga matang dati ay puno ng pag-asa, ngunit ngayon ay tila kasing tigas na ng diamante. Annie! Mahina at nanginginig na tawag ni Gabriel. Ang boses niya ay puno ng pait. I saw the necklace.
I found out the truth. My sister, Isabella, she did it all. Annie, I don't know how to ask for your forgiveness. I was a fool. I let my past blind me from the person you truly are. Hindi gumalaw si Annie. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang lola. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na tuwid. Ang daling sabihin ng sorry yan, Gabriel. Ang daling bumalik kapag nalaman mong nagkamali ka. Pero noong nakaluhod ako sa harap mo, noong pinalalayas mo ako na parang aso, nasaan ang tiwala mo? Nasaan ang pusong akala ko ay nakakakita sa akin? Annie, please! Let me make it up to you. Let me protect you and Lola Martha. Pagsusuma mo ni Gabriel, dahan-dahang humakbang papasok, ngunit itinaas ni Annie ang kanyang kamay upang patigilin ito. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo, Gabriel. At lalong hindi ko kailangan ng yaman mo, mariing sabi ni Annie. Dahil ang yaman na matagal ninyong ipinagkait sa akin, ang aking pangalan at ang aking pagkatao, ay hawak ko na ngayon. Hindi mo ako mababayaran para makalimutan ang bawat patak ng luhang idinulot niyo sa amin. Isang golden moment ang namagitan sa kanila. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang sariling mga kamay na dati ay puro pera at kapangyarihan ng hawak. Pagkatapos ay tiningnan niya ang payak, ngunit marangal na anyo ni Annie. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat ng kanyang bilyon, siya ang mas mahirap sa kanilang dalawa. Siya ang walang direksyon. Siya ang walang tunay na pagmamahal. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay biglang bumasag nang tumunog ang telepono ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. What? What do you mean he's gone? Bulyaw ni Gabriel sa kabilang linya. Nasaan si Isabella? Nasaan ang anak ko? Nabitawan ni Gabriel ang kanyang telepono sa sahig. Tumingin siya kay Annie. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Si Oliver. Kinuha siya ni Isabella. Nawawala silang dalawa. Ang yaya. Nakita silang sumasakay sa sasakyan at mabilis na umalis. Annie, binalaan ako ni Isabella. Sinabi niyang kapag sinubukan kong ibigay sa iyo ang mana mo, mawawalan ako ng anak. Ang katahimikan sa dampa ay biglang naging nakakangilo. Ang katarungang kakamtan na sana ni Annie ay biglang naging isang madugong laro ng buhay at kamatayan. Ang galit ni Annie kay Gabriel ay biglang napalitan ng isang malamig na takot para sa bata na itinuring na niyang sariling anak. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tamis ng mga salita, kundi sa lalim ng sugat na handa mong tanggapin upang protektahan ang buhay ng isang inosenteng nilalang. Ang boses ni Annie ay tila isang matalim na bulong sa gitna ng humahagupit na hangin sa lumang bodega malapit sa pantalan. Habang ang bawat segundo ay tila isang patalim na bumabaon sa dibdib ni Gabriel na hindi malaman ang gagawin. Si Annie ay may isang lugar na agad na naalala. Nung mga panahong kasama niya si Oliver, madalas ikwento ng bata ang isang madilim na palasyo malapit sa dagat kung saan siya dinadala ng kanyang tita Isabella kapag gusto siyang takutin. Iyon ang lumang bodega ng mga Valderrama na matagal nang inabandona, isang lugar na puno ng kalawang, anino, at mga alaala ng pait. Hindi na naghintay si Annie ng tulong mula sa mga pulis. Sa kanyang puso, ang bawat hikbi ni Oliver ay tila naririnig niya sa hangin. Pagdating niya sa bodega, ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay tila sumasakal sa kanyang mga baga. Ang bawat hakbang niya sa maruming semento ay lumilikha ng mahinang tunog na tila nagbabadya ng panganib. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita niya si Oliver. Nakatali sa isang upuan, ang maliliit na mata ay mugto na sa pag-iyak. Habang si Isabella ay nakatayo sa tapat nito, hawak ang isang matalim na gunting at tila nawawala na sa sariling kaisipan. Isang hakbang pa, Annie, at sisiguraduhin kong hindi na makikilala ng kapatid ko ang anak niya. Bulyaw ni Isabella. Ang kanyang tinig ay naging isang nakakatakot na tawa na puno ng desperasyon. Akala mo ba ay mananalo ka? Akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang lahat? Mas mabuti pang mawala ang lahat sa amin
kaysa mapunta sa isang tulad mong galing sa putik. Dahan-dahang itinaas ni Annie ang kanyang mga kamay. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging isang nag-aapoy na determinasyon para sa bata. Isabela, bitawan mo siya. Kung galit ka sa akin, ako ang saktan mo. Ako ang harapin mo. Huwag ang bata. Wala siyang kasalanan sa mga pagkakamali ng mga matatanda. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ng isa sa mga bayarang tauhan ni Isabela. Akma nitong sasampalin si Oliver upang patahimikin ito. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng lalaki, mabilis na tumakbo si Annie at ibinalot ang kanyang sariling katawan sa bata. Ang tunog ng marahas na pagtama ng matigas na bagay sa braso ni Annie ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napangiwi si Annie sa sakit. Naramdaman niya ang init ng malapot na likidong dumadaloy mula sa sugat sa kanyang braso. Ngunit hindi niya binitiwan ang pagkakayakap kay Oliver. Huwag kang matakot, Oliver. Narito si ate. Hinding-hindi ka pababayaan ni ate. Bulong ni Annie sa tainga ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na tila nagpatigil sa mundo para kay Oliver. Sa gitna ng takot, naramdaman ng bata ang tibok ng puso ni Annie. Isang tibok na kasing tatag ng isang bundok. Sa sandaling iyon, ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas. Pumasok si Gabriel kasama ang mga awtoridad. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa dugo ang braso ni Annie na nakayakap pa rin sa nanginginig na si Oliver. Nakita ni Gabriel ang bawat patak ng dugo ni Annie bilang isang hatol sa kanyang sariling pagkakamali. Ang babaeng tinawag niyang magnanakaw, ang babaeng itinaboy niya sa putikan, ay ang babaeng handang ibigay ang sariling buhay para sa kanyang anak. Nanigas si Isabela, ang kanyang muka ay naging isang maskara ng purong takot nang makita ang galit sa mga mata ni Gabriel. Ngunit para kay Gabriel, wala nang halaga si Isabela. Ang tanging nakikita niya ay si Annie. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit dahil sa pagod at sakit, habang ang kanyang duguang kamay ay patuloy na hinahaplos ang buhok ni Oliver upang pakalmahin ito. Ang hustisya ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na ingay. Kung minsan, ito ay parang isang marahang bulong ng katotohanan na dahan-dahang tumitibag sa pinakamatibay na pader ng kasinungalingan. Ang boses ni Gabriel ay basag at puno ng pagsisisi habang nakatayo siya sa labas ng kwarto sa ospital kung saan ginagamot ang braso ni Annie. Sa kabilang silid, naroon si Doña Isabela, nakaupo sa isang malamig na upuang bakal na papaligiran ng mga pulis. Ang kanyang marangyang anyo ay tila naging isang basahang marumi. Ang kanyang mga alahas ay wala ng kislap sa harap ng mga ebidensyang inilatag ni Attorney Santos. Ang bawat pirma sa pekeng testamento at ang bawat banta sa telepono ay naging mga bakal na rehas na unti-unting bumibilanggo sa kanyang kalayaan. Gabriel, parang awa mo na. Kapatid mo ako. Para sa pamilya ang ginawa ko. Pagsusumamo ni Isabela, ang kanyang tinig ay naging isang katawa-tawang hiyaw ng desperasyon, ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Gabriel. Ang bawat hikbi ni Oliver na natakot sa kanyang sariling tiyahin ay sapat na upang burahin ang anumang hibla ng pagmamahal na natitira sa puso ni Gabriel para sa kanyang kapatid. Pumasok si Annie sa silid kung saan naroon si Isabela. Ang kanyang braso ay may benda at ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang abutin ng galit. Tinitigan niya ang babaeng nagpahirap sa kanya ng husto. Sa halip na sampal o sumbat, isang malamig na katahimikan ang ibinigay ni Annie. Pinapatawad kita, Isabela, mahinang sabi ni Annie. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na hampas ng alon sa pampang. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Ngunit ang batas ay hindi ko hawak.
Ang katarungan para sa nanay ko at sa tatay ko ay kailangang magpatuloy. Mananagot ka sa bawat luhang idinulot mo. Isang golden moment ang namagitan ng dahan-dahang lumapit si Oliver kay Annie at humawak sa kanyang malusog na kamay. Ang bata ay tumingin kay Isabela nang may takot. Pagkatapos ay tumingin kay Annie nang may pagmamahal. Doon natanto ni Isabela ang kanyang pinakamalaking pagkatalo. Hindi ang mawala ang pera, kundi ang mawala ang respeto ng tanging pamilyang natitira sa kanya. Pagbalik ni Annie sa dampa upang balikan si Lola Martha, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong upuang kahoy, nakatingin sa papalubog na araw. Ang bawat guhit sa mukha ni Lola Martha ay tila nagkukwento ng isang mahabang paglalakbay na malapit nang matapos. Lola, ligtas na tayo. Alam na nila ang totoo. Bulong ni Annie habang lumuluhod sa tapat ng matanda. Ngumiti si Lola Martha, isang ngiting kasing liwanag ng unang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Annie. Alam ko, apo. Naramdaman ko na ang iyong tagumpay sa hangin. Ngayon, maaari na akong magpahinga ng may payapang puso dahil ang aking munting bituin ay nakahanap na ng kanyang tunay na langit. Dahan-dahang binitawan ng matanda ang kanyang huling hininga. May ngiti sa mga labi na tila natutulog lamang sa gitna ng mapayapang hapon. Ang tunay ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang oyayi na naghahatid sa kanya sa kabilang buhay. Ang pagpanaw ni Lola Martha ay hindi naging isang trahedya, kundi isang banal na pagtatapos ng isang buhay na inilaan sa pagprotekta ng katotohanan. Sa gitna ng pagluluksa ni Annie, dahan-dahang lumapit si Gabriel at lumuhod sa kanyang tabi sa putikan. Walang pakialam si Gabriel sa kanyang mamahaling damit. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa harap niya. Inabot niya ang kamay ni Annie. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsamo na higit pa sa anumang salita. Annie, hindi sapat ang lahat ng yaman ko para punan ng sakit na idinulot ko, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi ko hinihingi na mahalin mo ako agad. Hinihingi ko lang na hayaan mo akong patunayan na karapat-dapat ako sa isang pangalawang pagkakataon. Hayaan mong ako naman ang magsilbing pader mo laban sa mundo. Ang bawat sugat ng kahapon ay tila mga binhing itinanim sa lupang dinilig ng luha. Ngunit ngayon ay unti-unting sumisibol bilang mga bulaklak ng pag-asa sa ilalim ng bagong sinag ng araw. Ang boses ni Annie ay malumanay at puno ng kagalakan habang pinagmamasdan niya ang mga batang nagtatakbuhan sa paligid ng bagong tayong gusali sa gitna ng kanilang baryo. Ang Lola Martha Learning Center ay hindi lamang isang paaralan. Ito ang simbolo ng kanyang tagumpay at ang katuparan ng pangarap ng matandang nagpalaki sa kanya ng may dangal. Ang bawat brick ng gusali ay tila nagkukwento ng pag-ibig na hindi kayang tinitira ng anumang bagyo. Hindi nasuot ni Annie ang kanyang kupas na damit. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress na tila sumasalamin sa kulay ng langit sa isang maaliwalas na umaga. Sa kanyang dibdib, suot niya ang locket na naglalaman ng larawan ng kanyang mga magulang. Tinanggap na niya ang kanyang pagkatao bilang isang balderrama. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nanatili siyang si Annie, ang dalagang marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Wala na ang kanyang mamahaling kotseng nagpapakita ng kapangyarihan. Sa halip, kasama niya si Oliver na masayang tumatalon habang hawak ang isang makulay na saranggola. Ang mukha ni Gabriel ay tila nagbago na rin. Ang bawat guhit ng pait ay napalitan ng isang payapang ngiti. Hindi na siya ang bilyonaryong naniniwala na lahat ay may presyo. Ngayon, siya ay isang lalaking natutong lumuhod sa putikan upang makahanap ng tunay na ginto. Annie, tingnan mo sila, mahinang sabi ni Gabriel habang tumatabi sa dalaga.
Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. I used to think that building empires was the greatest achievement a man could have. But seeing these children smile, seeing how you've changed this community, it makes me realize how poor I really was before I met you. Isang golden moment ang namayani ng humangin ng sapat upang mapalipad ni Oliver ang kanyang saranggola. Ang bata ay tumakbo patungo kay Annie at niyakap ang kanyang binti. "Mommy Annie, look! It's flying so high!" Sabi ni Papa. "Parang ikaw daw yung saranggola. No matter how hard the wind blows, you always find a way to soar." Napatigil ang tibok ng puso ni Annie sa narinig. Mommy Annie. Ang tawag na yon ay mas matamis pa sa anumang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata at hinalikan sa noo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng sampal ni Isabela, at ang bawat gabing puyat dahil sa gutom ay tila naging sulit para sa yakap na ito. Tiningnan ni Gabriel si Annie. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang seryosong pangako. Hinawakan niya ang kamay ni Annie. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga kalyo na nanatili pa rin sa balat ng dalaga. Hindi niya nais na mawala ang mga kalyong yon dahil iyon ang nagpapaalala sa kanya kung gaano katatag ang babaeng kanyang minamahal. I promise to stay, Annie, not just for the school but for us. I want to build a life with you where honor is our only currency and love is our only law. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay malapit sa tainga ni Annie, isang intimacy na puno ng respeto at pag-asa. Walang kailangang sabihin pa si Annie. Ang sagot niya ay makikita sa kanyang mga mata na kumikinang sa ilalim ng hapon. Sabay silang tumingin sa malayo, kung saan ang dating dampa ay napalitan na ng isang hardin ng mga bulaklak. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, tila isang banal na pagbabasbas sa isang pamilyang isinilang mula sa pagdurusa at pinatibay ng katotohanan. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Annie ang tila isang malamig at banayad na haplos sa kanyang balat. Tila si Lola Martha na bumubulong sa hangin, sinasabing ang lahat ay nasa tama ng lugar. Ang bagyo ay tapos na at sa wakas, ang putik ay naglaho na upang magbigay daan sa isang maningning at walang hanggang bukang liwayway. Ang bawat kwento ng buhay ay tila isang habi ng tadhana. May mga bahaging madilim at magaspang, ngunit sa huli, ang bawat hibla ay nagbubuo ng isang obra maestrang puno ng kulay at kahulugan. Lumipas ang ilang taon, at ang bakas ng mapait na bagyo ay tila isang malabong panaginip na lamang. Sa harap ng isang malawak at payapang hardin, nakaupo si Annie sa isang swing habang pinapanood ang isang matangkad at masayang si Oliver na tinuturuan ng kanyang nakababatang kapatid na babae na lumakad sa damuhan. Ang tawanan ng mga bata ay tila isang banal na musika na pumupuno sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging nananatili ay ang init ng isang pamilyang binuo mula sa katapatan. Si Gabriel ay dahan-dahang lumapit kay Annie, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga hakbang sa tuyong damo ay lumilikha ng isang banayad na tunog na tila nagpapatibay sa katahimikan ng hapon. Naupo siya sa tabi ni Annie at marahang inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na ang katahimikan ng pagdududa, kundi ang katahimikan ng 2 kaluluwang ganap nang nahanap ang kanilang kanlungan sa isa't isa. Nabisita ko si Isabela kahapon, mahinang panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Nanatili siyang tahimik, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pagsisisi na hindi kayang sabihin ng mga salita. She is finally facing the weight of her own shadows. Tumango si Annie. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa locket na nakasabit sa kanyang leeg. Ang pagpapatawad na ibinigay niya
ay hindi para palayain si Isabela sa pananagot sa batas, kundi para palayain ang kanyang sariling puso mula sa gapos ng nakaraan. Ang pagpapatawad, Gabriel, ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay natin sa ating sarili. Ngayon, wala na akong nararamdamang bigat. Ang tanging narito sa puso ko ay ang pasasalamat sa bawat pagsubok. Dahil kung hindi dahil sa putik, hindi ko matatagpuan ang tunay na ginto sa pagkatao mo. Sa paglubog ng araw, ang langit ay nagmistulang isang canvas ng kulay ube at ginto. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila isang pagbabasbas kay Lola Martha, na ang alaala ay nananatiling buhay sa bawat batang nag-aaral sa center. Natutunan ni Annie na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas, kundi sa dangal ng pusong marunong tumayo pagkatapos madapa at magmahal pagkatapos masaktan. Hinarap ni Gabriel si Annie. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Marahan niyang kinuha ang kamay ni Annie at hinalikan ang kanyang mga daliri. Salamat, Annie. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling mabuhay. Isang golden moment ang namayani nang magkayakap ang buong pamilya sa ilalim ng matandang puno ng nara. Ang hangin ay dahan-dahang umiihip, nagdadala ng bango ng mga bulaklak at ang pangako ng mas marami pang bukas na puno ng liwanag. Ang paglalakbay mula sa dampa patungo sa kapayapaan ay ganap na. At sa wakas, ang bawat patak ng luha ay napalitan na ng isang walang hanggang ngiti.